Let's go, spray na tayo. Ayan. Ito muna. Ayan, sprayan natin yan. Para yung mga natitirang uod pa dyan, maalis. Ito i-spray natin pang fungus saka pang uod. Kasi marami ng fungus tong natin, green beans. Ang green beans ni Beautiful. Ito, mandarin. Yan. Yan ang pag-spray natin. Mula baba, pataas. Kailangan patras tayo. Pang fungus muna to spray natin. Yan. Ilalim sa ibabaw, kailangan mabasa. Yan. Yung grass cuteran ko yan. After mag-grass cuteran, sprayan na natin ng pamulaklak. Fungus muna. Hiwalay natin. Fungus saka insecticide na pangud 100%. Then sprayan natin ng 100% na pamulaklak the other day. After 3 days. Hindi ko naalala yun. Naglagay pa ako ng pataba kanina umaga yan. So 3 to 4 days bago natin sprayan ng pangpamulaklak. Para mag-start ng ma-absorb niya yung pataba, then sprayan na natin ng pamulaklak ulit. Para yung mga ibang sanga mamulaklak pa. Fungus muna kasi yan, maraming damo. Para pati yung fungus dyan sa damo mapuksa. Ito tayo sa pangalawang linya. Woo! Ito tayong tagahila. Ayaw maghila. Andun siya sa malayo. Ayan. Mapapansin nyo, may bunga na yan, parang lastiko, kalalaki, kanipis ba. So within 2 weeks sa February, sabihin na nating mga first week ng February o katapusan ng January, baka mayroon na tayong mapitas rito kahit papano. Yan sa ibabaw din. Ayan sa ilalim. Pakyat. Ganun lang. Kasi hindi naman kaagad ma-absorb niya yung pataba niyan kasi hindi natin pinatubigan. Malamig naman na. Unti-unti niyang absorbin. After 3 days pa natin patubigan. After patubigan, then palampasin natin ng 1 day, then sprayan na ng pamulaklak 100% din. Huling spray na yun. Ito huling spray niya na rin na insecticide saka fungus. Para sa fungus.
Kasi bagong variety ito na seeds ng green beans. Yan, spray lang natin dyan sa mga gilid-gilid na yan kasi mayroon din dyan nakatago na mga ano. Uod, ganyan. Ano dyan, kung ano pang mga insekto nandyan. Yan o. Oh. Yung nagmay sobra tayo, spray na natin doon sa kamatis. Kasi ito, mga to, pag may time ako bukas, katerang ko to. Hopefully na matapos niya naman makuha lahat yung mga nandyan sa baba, nasa nga. Mga nandyan, yung mga gumapang. Kasi sayang din, may mga bulaklak din kasi yun eh. Kasi ito, mas marami siyang bunga sa sanga kaysa doon sa pinaka mismong puno niya. Doon sa mga sanga, mas maraming bunga. Bawat dahon nun, may mga bulaklak na palabas sa gilid nun. Paatras tayo. Kasi medyo paikot yung hangin niya. Napansin nyo, ito, 3 piraso lang bawat isang tanim nito. Di gaya nung dun sa hinaharbisan namin na 5. So ngayon, patras tayo. Walang maghihila ng ano. Wala tayong tagahila. Nandun siya naggugulay. Woo! Yung gulay niya, gagawin niya, idadried niya yun. So, paano niya gagawin? Gaya ng mga ginagawa nila sa mustasa, dinadried, then ginagayat ng maliliit. Gawin nilang maalat o kaya parang buro. Pag walang ulam, yun ang ulam. Yun ang pinakamagoong o pinakaasin. Lahat naman kasi ang gamit nila rito iodized. Kailan hindi sila masyado sa maalat. Parang yung mga labong may gagawa rin silang buro ganun. Mga leafy vegetable ganun. Ginadried nila, ginagayat ng maliliit. Pag walang ulam yun, ginigisa lang nila sa luya konti. Yun, halo nila sa kanin. Yun, pag walang pambili ulam o walang gulay na ano, pag lalo na pag ganitong winter, yun, may mga reserba kaming ganun. May dilata dyan. Yun na yung parang halo na. Gigisa ng konting ganun yung mga dried. Kaya magsasabaw ng mushroom, yun ang hahalo. Ilagay lang sa ibabaw, pampalasa. Ay, pabalik. Pabalik nyo na lang. Ayan,
Yan yung mga yan, yung hindi pwedeng i-grass cutterin. Gagawin ko yan, sprayan ko ng pangdamo. Kasi wala naman tanim dyan sa mga gilid na yan. Dati yan, tinataniman ko yung gilid-gilid na, paakyatan ko ng mga sitaw, ganyan dati. Rereklamo yung mga kapit bukid. Mga katabi namin. Lalo daw pagtataguan ng ahas. Pero sila naman, yung mga basura nila nandyan sa gilid. Hindi nila ginigiling. Kasi dito may gilingan na ng mga mga partes, mga kahoy na maliliit, ginigiling nila yan. Try lang nila sa gilid, dadried hanggang sa mabulok. Sa kanila kukunin, pag bulok na saka kukunin, lalagay dun sa gilid-gilid ng mga puno ng prutas. Yun na pinaka-compost. Kahit naman malinis, may ahas pa rin dito. Kahit nga nag-i-spray kami, may ahas pa rin. Siyempre, nilalang ng Diyos na yun. Dyan, kasama natin lahat. Hayop lahat yan. Kakatulong din sila na taga-ubos ng mga ng mga daga. Kaya lang delikado nga lang. Natapakan mo sila. Kaya yung mga bagong palit ng kanilang skin o balat, mga matatapang, nangahabol. Ngayon yung tagabugaw natin ng ibon. Yan, isang linya na lang, ito na lang. Kaya lang ito kasi walang kamatis, kaya dito tayo dadaan. Dito muna sa kamatis para pabalik. Ito. Mamaya pagbalik natin doon sa dulo. Isang linya naman na lang doon. Kasya pa siguro itong gamot. Ito yung kamatis ni Mrs. Kamatis na ewan ko kung anong variety nito. Yan, puro kinain ng ibon yung mga hinog. Sabi niya, sprayan mo nga. Ito kung nakikita nyo, di pa nalinis yung taas. Kasi kaya hindi niya pa tinatanggal yan. Para hindi basta-basta yung mga ibon mag-dive dyan kakain. Ano lang to, testing niya na kamatis kung maganda ba. O masarap, ganun. O matamis. Gaya nung tinatanim namin na golden orange. Na kahit murang-mura, masipag mamunga. Ayan, maraming bulaklak. Sprayan pa natin para lahat ng sanga mamulaklak. Dito. Tempo yo tempo patras tayo. Pwede maabante kaya lang patras na lang tayo. Saglit ibelta natin. Okay. Kasi minsan yung golden orange ngayon lang namura.
Ewan ko bakit mura siya pagdating ng winter. Wala nang grapes. Yung kami ganyan din, kaya lang naglalaro, maabot pa ng 100. 30, 50, gan 70, maya 80. Yan 100, maabot pa ng 120 pero 2 araw lang yung 120 niya. Dito tayo isang linya dito. Yan. Tama sigurong maubos. Kapag may sobra pa, mayroon pa diyang kamatis konti. Ito yung kaninang umaga yung binidyo ko na na premiere. Bukas mag-harvest tayo, then after ng harvest, pag may time, gas cutter muna dito, linis-linis. Pagkatapos dito malinis, i-prepare ko na yung tree. Sabi naman yung 1 muna kasi di ba may kalahati pa yung garden 1, garden 1, garden 2. Doon sa may repolyo. Yun yung pinatubigan ko kaninang umaga. Tapos pinalitan lang namin yung mga namatay. Yung iba kinain ng kuhol, yung iba yung pagkatanim na bali, yung kanyang pinaka main roots. Doblehan natin to. Ito. Ilang mabilis lang. Para may matira pa doon sa kamatis. Kaya lang to kasi pang fungus dito. Banda rito yung maraming fungus eh. Ayan sa baba kita nyo yung dahon. Kung may time bukas, grass cutteran ko na to. Kasi kanina nga inayos namin yung yung sa ATM. Tayo, yan. Yan kamatis dito. Pansin nyo. Dalian lang natin dahil medyo dito mayroon yung wala ng mga namatay. Magkasya. Ayan, pula naman to. Yung isa na yan yung parang light orange lang siya, para yellow orange. Maliliit din na kamatis to eh. Napansin nyo, hindi green ang kanyang dahon, medyo may konting brown. Kasya pa, ma-spray natin yun ng dulo. Kasi parang gusto nila doon sa garden tree ang kamatis, huwag muna rito. Daw muna rito, mga beans muna rito. Dahil siyempre nakapahinga yung lupa ng konti. Isang taon na hindi nagalaw kasi kamatis lang, dyan lang yung kamatis eh. So, spray natin to. Sana magkasya. Ito tayo. Kanya, madaming bulaklak. May fungus din kasi
So yung mga sobrang gamot lang in-spray rito. Sana mabawas-bawasan yung kanyang fungus. Kung okay yan, baka next year ganyan yung baka ganyan yung itatanim namin doon sa garden tree. Pero hindi pa naman final kung ano ba talaga. Yan o, mahaba yung bunga niya. Ito wala. Walang bibilta tayo eh. Yan o, grass cutter ko yan. Dito may mga maliliit na siyang tinanim na bago kasi. Hindi pa malinis. Ayan o. Hindi pa na-clip. Maraming klase ng kamatis to eh. Hindi ko ba na bibideo ito, nagagawaan ng vlog. Hinahanap ko sa Google ko ng klaseng kamatis. Ay. Yung mustasa oh. Hinarbesan niya, dadry niya yun. Diba? Marami siyang bulaklak eh. Kasi pag mamulaklak oh. Yung mahirap pag wala tayong tagahila ng hose pa ba yung pabuelta. Mawala yung mga fungus. Hindi tanim siyang kinsay rito. Ayan, kinsay yan. Ayan o. Kinsay yan. Dalian natin, parang wala na. At least makatikim. Ayan yung litchis, yung mga tanim dyan, yung matanda. May-ari ng lupa. Ganyan o, sasabit para hindi bumaba. Yan. Ito gagano na sa taas para hindi saan mapunta. Yan. Sprayan muna natin itong saglit. Kasi marami ng uod. Okay. Wala na dyan. Balik na tayo. Ano natin iyan, ayan baka sumabit, yobos. Yan o. Tapos yan, hindi yan damo yung mga tumubo diyang kamatis. Pwede yung kukunin sana punla na itatanim, kaya lang maaga pa. Kaya hindi pa malinis ang ibang garden na pwedeng taniman.
Okay, mag-start na kami cleaning. Sana mawala yung kanyang fungus. Tignan natin dito mga kung ano meron dyan nakatago. Mga daga. Ano na rito? Tatago yung mga daga dyan dahil may ano, pataba. Okay, ayos na.